May kwento ka bang kababalaghan at gustong bigyang buhay? Ano pang hinihintay mo, magpadala ng mensahe sa aking email na nakalagay or Facebook na nakalagay sa ibaba. Ang inakala naming isang linggong bakasyon ay nauwi sa pagka-stranded. Nagpatupad ng ECQ o Enhanced Community Quarantine dahil sa biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Wala kaming nagawa kundi manatili sa probinsya. Ang masayang bakasyon na inaasahan namin. Unti-unting nahaluan ng takot at kababalaghan. Sa sumunod na linggo, abala ang bawat isa sa pamamasyal. May kanya-kanyang lakad ang pamilya. Ako, madalas sa baybayin ng dagat. Doon ako nakakahanap ng katahimikan. Pero ang asawa ko, kung saan-saan pumupunta, parang may hinahana, parang may tinutugon. Isang araw, pumunta siya sa Palawan Express para magpadala. Pero inabot siya ng ilang oras bago nakabalik. Pag-uwi niya, may dala siyang mga halaman. Tahimik ang maghapon, walang kakaiba. Pero pagsapit ng gabi, habang ang bawat isa ay abala sa kanikanyang cellphone, nag-iba ang kilos ng misis ko. Tahimik siya, nanginginig, hanggang sa pinahiga ko na siya. Parang may bumabalot na takot sa kanyang katawan. Bigla siyang nagsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan. Parang ibang wika, parang hindi siya. Marami na tumawag sa kanya. Dinadasalan na siya. Nagpunta pa ang kapatid ko sa inlaw niya para magtanong kung saan makakahanap ng albularyo. Pinapunta sila sa kapitbahay na albularyo para humingi ng tulong. Pero kahit anong lakas ng sigaw ng kapatid ko sa labas ng bahay ng albularyo, hindi siya naririnig. Kahit kubo lang iyon at ilang hakbang lang ang layo. Parang may harang. Parang may pumipigil. Pagbalik ng kapatid ko, kumalma ang misis ko. Humingi siya ng kape. Tapos bigla siyang nagsalita. Gagamit ako ng banyo. Paglabas niya, dali-dali siyang bumalik. Nagpasama sa akin. Sabi niya, may nakita akong babaeng nakalaking. Doon na ako napuno. Napasigaw ako. Tigilan niyo na ang misis ko. Kung magpaparamdam kayo sa akin na lang. Pinagpahina ko na ang misis ko kasama ang mga bata. Ako naman nakabantay. Pero habang tahimik ang lahat, may naririnig akong mga kalabog. May mga yabag. Kahit wala namang tao. At sobrang dilim sa labas, halos walang street light sa lugar na yon. Hindi ko na sinabi sa pamilya ko ang mga naririnig ko. Ayokong dagdagan pa ang takot nila. Kinabukasan, tinanong siya ng kapatid ko kung saan siya galing kahapon. Baka may nakausog sa kanya. Sabi niya sa Palawan lang daw. Kaya pumunta ang kapatid ko at bayaw ko sa Palawan Express. Nagtanong sila sa kaibigan nilang guard. Sabi ng guard, nakita niya ang misis ko. Mag-isa raw siya. Pero may matandang lumapit at kinausap siya. Napansin ng guard. May tinuturo ang matanda sa misis ko, 100 papunta raw sa maraming halaman. Pagbalik nila sa bahay, tinanong ulit kung saan niya nakuha ang mga halaman. Sabi niya, may nagturo raw sa kanya kung saan kukuha. Naglakad daw siya papuntang court. Kasunod nun, police station. At sa likod daw nun, malawak na halamanan. Puro magagandang halaman daw ang nakita niya. Doon siya kumuha ng mga dinala sa bahay. Pero nagulat ang kapatid ko at bayaw ko. Dahil ang kasunod ng police station ay sementeryo. Tinanong nila ulit ang misis ko. Nakita mo ba ang sementeryo? Sabi niya. Wala akong nakita. Abangan ang huling bahagi. Lahat ng kumuha hindi na nakabalik.